Another dream, let's go! So, ito guys, bibigyan ko kayo ng 10 tips sa pagninegosyo ng small business. So, number 1, small business with small capital. So, dapat pag nag-start ka ng iyong small business, ay small lang din yung iyong maging kapital. Para naman, in case na ikaw ay malulugi, is hindi masyadong masakit sa'yo yung ikalulugi mo. Then, pag small yung capital mo, is mas madali itong paikutin. So, umisip ka ng mga bagay na pwede mong pagsimulan sa maliit mong kapital. Ang range nito ay nasa 1,000 hanggang 3,000 pesos. Pero kung kaya mo namang mag-engage hanggang 5,000 pesos ay much better. Number 2, easy to made. So, dapat yung iyong small na negosyo ay madali lang gawin. Gaya ng ice candy, Graham bar, isaw-isaw, or ihaw-ihaw, halo-halo, or other small business na naiisip mo or naiisip mo na papatok na pwede dyan sa lugar nyo. Or pwede ka rin naman magtindahan ng small muna. Number 3, affordable product. So, dapat yung product mo ay kayang bilhin ng customer mo. So, the more na small yung capital mo, is the more na magiging affordable yung product mo. Kasi nga, small lang yung ginamit mo na capital, kaya mabibenta mo to ng affordable price. Gaya halimbawa ng Graham bar. Nagpuhunan ka sa Graham bar ng 500 pesos. Tapos, mabibenta mo ang total ng 72 pieces ng 800 pesos. More or less. So, doon pa lang ay kumita ka na agad ng range to 200 to 300 pesos. Dapat yung iyong ibebenta na produkto ay nasa mababang halaga lang or nasa prime range ng mga nagbebenta nito. Halimbawa, kami, pag nagbebenta kami ng Graham bar, nakikita namin sa iba na yung may flavor ay binebenta nila ng 15 pesos. Pero dahil nakikita naman namin na may potential siya na pwede siyang ibenta sa 10 pesos kahit sa maliit na tubo lamang, basta mabilis yung roll out or yung roll ng pera mo at ng item mo, is pinapatos na namin siyang ibenta. Ano ba yung logic nun? Ang logic nun ay para mas mabilis mong mapaikot yung iyong produkto at tutubo ka ng maganda doon sa iyong product. So for like example, meron kang tubo na 200 pesos kada 50 pieces ng Graham bar. So, kapag meron kang 200 pesos sa kada 50 pieces at meron kang 50 pieces na 100 times, is magkakameron ka rin ng tubo na 20,000 pesos. So, not bad, di ba? Pag naka-100 peraso ka ng 50 times na Graham, so maganda na rin yung magiging tubo mo. At ang kagandahan noon is mabilis mo lang siyang mapabenta kasi nga affordable yung product mo. Hindi mo hinahabol yung malaking tubo kasi mas gusto mo na mas mabilis yung pagbebenta. So kapag meron kang tubong piso at meron kang 1 million na customer na may bibentahan ng product mo dahil mura yon, meron ka ng 1 million pesos. So gets? Pang-apat, kailangan easy to manage. So, bakit ba easy to manage? Kasi, kapag yung iyong i-open na small business
ay madali lang hawakan or hindi mo na kailangan kumausap ng napakaraming tao para lang mabenta or para lang magkameron ka ng product, ay isang napakagandang opportunity na yon. Ang example ko dito ay yung paggagawa ng ice candy. So, kailangan mo lang naman bumili ng mga recipe or ingredients sa palengke para makagawa ka ng ice candy. Then, pagkagawa mo ng ice candy, is ilalagay mo lang naman yun sa freezer at ibebenta to online or sa merkado. So, napakadali lang i-manage ng pag-small business ng ice candy. Ganon din naman sa Graham. Pagkagawa mo ng Graham, ilalagay mo lang sa freezer, then, pwede mo tong i-post online. Or ipag-alukan mo sa mga kakilala mo. Sunod. Number 5, dapat yung iyong small business ay nasa urban area. Bakit urban area? Kasi sa urban area, dito yung mas marami kang magiging customer. So, the more customer, the more happier, the more income. So, saan ka nga ba kailangan maghagis ng lambat, 'di ba? Sa dagat. Kasi sa dagat, maraming isda. So, yun lang yung logic nun, guys. Kung gusto mong makarami ka ng kita, kailangan mong magbenta sa maraming tao or mataong lugar. Kung sakali naman na ikaw ay nasa rural area or hindi mataong lugar. So, guys, kailangan mo lang humanap ng mga customer na iyong pwedeng pagbentahan. At ito na nga yung ating number 6. Kung ikaw naman ay nasa rural area, dapat, number 6, magkameron ka ng regular customer or retailer. So, sa pagre-retail, guys, kailangan mong kumuha ng mga retailers mo. Ibabagsak mo sa kanila ng alam mo na may tubo ka na, halimbawa, tumutubo ka sa regular mo na benta ng Graham bar ng 300 pesos. Pero dahil sila ay reseller mo, kailangan mo lang tumubo ng 200 at yung 100 pesos is yun yung magiging tubo ng retailer mo or reseller mo. Or pwede rin nila naman itong patungan. Number 7, it must be seasonal. So, kailangan yung iyong product ay napapanahon. Kapag mainit, dapat magbenta ka ng ice candy or Graham bar. Huwag mo itong gagawin tuwing tag-ulan kasi hindi ka mabebentahan. Number 8, leverage online marketing or sell your product online. So, mas madali makahatak ng customer kapag ibebenta mo yan online. Mas magiging marami ka pating customer kapag online mo ito binenta. Kasi sa online, marami niyang makakakita kaysa pag-alok mo yan ng bahay-bahay. Sa online marketing pati, is mas madaling mapapakalat ang iyong binebentang product at makikita nila agad kung magkano ang presyo nito. Ganon din, pwede nila itong i-share through online friends or groups. Or kung gusto mo naman is gumawa ka ng page mo na makikilala ka dahil sa product mo. Number 9, minimize overhead cost. So, kung alam mo naman na kaya mong bawasan ang iyong mga rekado or ingredients na hindi nako-compromise or hindi nako-compromise ang lasa ng iyong product, gawin mo ito. Gaya ng paggagawa ng Graham. So, kailangan sa paggagawa ng Graham, yung iba is gumagamit ng machine mixer. So, pwede mo na agad alisin yung machine mixer or yung hand mixer para ma-minimize yung overhead cost mo. So, pwede mo itong imano-mano or gawin to ng sa sarili mo lang na paghahalo. Number 10, don't be afraid to ask for help. So, kailangan matuto ka na humingi ng payo sa mga nauna sa'yo. Kailangan huwag kang matakot na humingi ng payo
sa mga nauna na sumubok ng mga negosyo. Sa kanila ka matututo kung ano ang dapat mong gawin at dapat mong subukan.